Here truly is an Israelite in whom there is no deceit. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Yes, Lord, what a great word and promise you have given to us, Lord God. Let this word, Lord God, sink on us, Lord God, and give you glory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Makakapo po kayo mga kapatid. Mabilis lang po ito mga kapatid. Pinamaganda ko po itong greater than that. Anong sabi ni Lord Jesus Christ dito sa last? You believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. Wow. Nung na-encounter po ni Philip Nathanael si Lord Jesus Christ, mga kapatid, nagpakita na po si Lord Jesus Christ ng amazing capabilities niya na kahit malayo si Nathanael, nakita pa rin. So makita po natin dun yung vision ng Lord is very far. Kaya kung isipin mo natin ang langit napakalayo, tayo nandito lang sa lupa, tanaw pa rin tayo ng Lord. No distance can separate us from the love of God, from the vision of God, mga kapatid. Kaya God is so amazing. At doon, nabilib si Nathanael. Ang layo ko, pero tanaw pa rin ako ng Lord. Pero sabi ng Lord, you will see greater than that. Hindi lang hanggang doon ang kayang gawin ng ating Panginoon Jesus. We will see angels coming down from heaven, going to Jesus, up and down, up and down. Nakita po natin yung authority ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, na ang mga anghel are ministering on Jesus. Siguro hindi yan natin ma-picture out kasi tayo yung angel eh. Tayo yung sinasabihan, go, come. Pero si Lord Jesus, siya yung amo ng mga anghel. Go. Ganun yung power at sovereignty sa ating Panginoong Jesus. But we will see more than that. Mga kapatid, I don't know where you are in your life now. Siguro inisip natin dito na hanggang dito na lang ba? Hanggang maging na ako, sunod-sunuran na ako habang buhay. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos, sabi niya, there is more greater than that. Hanggang dito na lang po ba ako? Sa kusina na ako magluluto sa church? Ito na lang po ba yung maalalay ko? Mga kapatid, there is more greater than that. Hanggang dito na lang ba tayo? Hanggang 30 plus, 40 plus pa lang ba tayo? If we obey and follow God, there is more greater than that. Hanggang padala na lamang tayo, hanggang paycheck na lang. Mga kapatid, there is more greater than that. Lagi na lang ba tayong sunod-sunuran? Lagi na lang ba tayong talunan? No, there is more greater than that. Kaya if you are experiencing, mga kapatid, na this is my limit, no, there is more greater than that. Akala ko nga din hanggang doon na lang din ako, but God showed that there is more greater than that. Kaya tayo mga kapatid, tayo lahat, huwag po tayo mag-stop kung nasaan tayo ngayon. There is more greater than we are today. Kaya nga po sabi dito sa 2 Kings, mga kapatid, ikwento ko lang po sa inyo ito. Yung mga Arameans po, kinakalaban nila po yung mga Israelites. Ngayon, sabi dito, when the servant of the man of God got up and went up early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Sabi niya, oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Sabi ni Elisha, don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord,
so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nasa sitwasyon po si Prophet Elisha at ang kanyang servant na napalibutan sila ng mga kaaway ng bansang Aramea, ang tawag Arameans. Ngayon, nagulat yung servant niya kasi, paano na to? Napapalibutan na tayo ng napakaraming kalaban. Yun pala, meron siya hindi nakikita na nakikita ni Elisha. Wow. What we see is the problems, but what we do not see is the reinforcement from God. We think that it is us who will face the problems. No, there is more greater than that. God has reinforcements. Kaya, di po natin kailangang saluhin ang kalaban mag-isa. There is more greater friends, greater families, greater spiritual families that will help us fight against the enemies. Mga kapatid, yung nakikita natin, hindi lang yun ang nangyayari sa buhay natin. Meron tayong hindi nakikita na ginagawa ng ating Diyos. Tayo dito, nakaupo lang tayo, pero meron tayong hindi nakikita. Merong gumagawa sa kusina, nagluluto, may nag-iihaw doon sa taas. Alam niyo po ba yun? What we see is not all we get. God is working even though we do not see it. Kaya, let us keep on serving the Lord. And our life is not just here. We are not yet on our limit. Our life has more greater to achieve. Kaya mga kapatid, are you tired? Because me, I am tired. But I keep the promise of God. Sabi ng Lord, there is more greater than that. At naranasan ko na yun at alam ko mararanasan ko pa rin yung mga kapatid. Kaya sinuportahan ko ito sa New Testament po mga kapatid. Sabi po ni Apostle Paul, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Gumagala po ang Diyos sa buhay natin mga kapatid. Not to make us limited, but to make us grow, to make us do much more we can imagine. Grabe, no? Pero ang hirap paniwalaan. Kasi, diba, yung IQ natin, may limit lang. Kung si Isaac, mayroon siguro 100 plus, tayo mga kalahati lang. Pero it's not about the IQ. Siguro kung mahina tayo sa intelligence quotients, alam niyo po saan bumabawi ang Lord. Minsan bumabawi siya sa emotional quotients. Kasi maraming matalino na sa puso, mahina. Alam niyo po tayo mga servants, mga pinakamababang posisyon. We are not smart, but we have a strong heart. Kaya hindi binibigay ng Lord lahat. Kaya pasalamat tayo, we have a high EQ. Hindi high yung IQ natin, but high yung EQ, emotional quotients. Gusto niyo po sukatin yung emotional quotients ng mga kapatid? Gusto niyo? Hindi ko pa alam paano sukatin mga kapatid. But I believe we have a high emotional quotients. Kasi maraming beses na tayo umiyak eh. Maraming beses na tayo gusto sumuko. Pero nandito pa rin. Kaya we have high emotional quotients. At marami pang klaseng quotients mga kapatid. Merong quotients about problem, how you solve the problem. Kasi yung iba matalino, ang bilis mag-memorize, marami yung photographic memory. Pero kapag may problema, ibang usapan na yan. May iba din mga kapatid na social quotients. Kumbaga, ang galing nila makisama, makihalubilo. Kasi may mga high IQ pero hindi magaling makihalubilo. Kaya tayo, di ba, dapat ang Christian mataas yung social quotients. Kasi dapat naging marunong tayo makihalubilo, makisama. So, it's not about just IQ, it's about everything, every aspect in our life. So ano po yung message natin? There is more greater than that.
Si Lord Jesus Christ po mga kapatid, nung nakita nila parang ordinary person lang, yung unang pinakita nila ni Lord Jesus Christ, nakahuli sila ng maraming isda, pero hindi lang hanggang doon. Pinakita din Lord Jesus Christ yung feeding of the 5,000. Pinakita din Lord Jesus Christ that He can heal every kind of sickness. Pinakita din ni Lord Jesus that He is greater than that. Pinakita niya rin na ang bagyo kaya niya stop in one word. See, our Lord can do greater things. At pinasa niya sa atin yang para tayo din, we can do greater things that we are doing now. And mga kapatid, let's move up, let's grow up, let's do greater things, mga kapatid. Because God can do it, He is entrusting us to do it also. At nawa po mga kapatid ay hindi po tayo tumigil, magpatuloy po tayo mag-transform, magkaroon ng buhay na nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. At maya-maya po ay mag-share din po si Brother Joseph at wala po si Brother, kaya extend ko lang po, okay lang po sa inyo mga kapatid. At dito, makita niyo po sa picture, wow, napakaganda ng view. So, nandito si Brother, hindi po nakikita ko mga kapatid. Yeah, Brother Joseph, sa inyo po. Okay, magandang view. Gusto mo pa-picture ng doon. Yung para ka naman. Magandang umaga mga kapatid. It's a grace of God na nakatayo ko ngayon dito. Sabi ko, kung hindi kalooban ni Lord, wala ako dito ngayon. It is not the will of God, wala ako dito ngayon. I will not have the power, I will not have the strength, I will not have the time, I will have not the ability na nakatayo dito. So, it's all the grace of God na narito ako mga kapatid na nakatayo ko dito in front of you. So, kanina, misis ni Brother Marieto, sabi nga sometimes, may mga prayer na parang sabat sa gusto ni Lord. Katulad ng kapatid ko, yung negosyo niya ay kumakanta sila sa mga patay. So, dapat sabi nga ng Papa, tayo nag-pray-pray tayo ng room. Yung kapatid ko nag-pray-pray ng maraming pumamatay para sa negosyo nila. Kakatuwa sometimes. And may mga pangyayari sometimes, mga kapatid, tulad po ng, minsan po nag-outing po. Mayroon po tayo sana, nasa haksa po tayo, di ba? There was one time, mga kapatid, mayroong outing po sina Pastor Wilmy, yung church nila doon sa Pilipinas. Nag-outing po sila sa beach. At nag-swimming sila. At alam niyo ba na isa sa mga member na nalulog? Isa sa mga members, kambal na nag-swimming. And then, parang malulunod yung isa, kumaway-kaway siya, tinulungan siya ng kambal. Yung tumulong, yun ang nalulunod. Mayroong nangyari na hindi maintindihan po doon sa dagat. Nagkaroon po ng sinatawag na current. Parang gumalaw po yung dagat. Biglang hinigop sila. At alam niyo ba yung bangkay ng binata? Nakuha something like 40 kilometers away. Layo. So parang may current. So sometimes mga kapatid we have to look at it in a very positive way. Na parang ginawa niyo yun, who knows? Di ba? Mas mabuting ka nito. Amen. Medyo nandito ako mga kapatid dahil meron kaming in-invite ni Sister Nancy na dumalo at nandun sila. Okay, so praise God at pang-tatlong Sunday na namin ito na invite at ngayon materialize. Nabit po namin ito sa bus. Nabit ko sa bus, nung nakatayo ako, standing siya, standing din ako. So, in all opportunity, always, yun na mag-invite tayo, di ba? Always take the opportunity. At ito, praise God, nag-respond siya. Amen? Praise God. So, andito na yata sila.
So, tulad ni Brother Marieto, mga kapatid, very short lang ang message ko ngayon. Okay, welcome Sister Junalyn dito sa fellowship. Okay, finally, narito ka na after 3 times na hindi na materialize. So, dito na si Sister Junalyn na nandito sa bus. Tulad na sinabi ko sa inyo. 11:15 na mga kapatid. Na-delay tayo dahil sa ulan. Maraming nalate. So, meron akong mga 20 minutes. Hindi ko po hahabaan dahil marami po tayong kakainin. Sayang lahat mga hindi ko po ninyo. So, hindi ko po hahayaan yung sharing. Hindi ko po hahabaan yung sharing. But please concentrate. Mag-concentrate kayo. No mobile phone para wala po akong tatawagin kasi tatawagin ko po kayo ng bubul po kayo. Para po makuha po natin yung mensahe. Okay. Ang mensahe ko mga kapatid is galing po sa mismong buhay ko. I mean what I am going through, I am going through, and will be going through. So, ito ang mensahe mga kapatid. Sa mga nagdra-drive, alam niyo kung ano yan mga kapatid. Sa mga driver, alam niyo ibig sabihin yan mga kapatid. Warning, danger. So, yan po. Kanina, ang ganda ng picture ni Brother Marieto, ganda tanawin. Pagkatapos biglang, ang iba ilalagay ko picture is danger. Alright, okay. So, danger. So, warning. So, ang mensahe ko mga kapatid ay warning based sa nangyayari sa akin, at mangyayari pa sa akin. So, balik po ang mensahe ko. It's about sin. What is sin? Ang sin mga kapatid na nabuo sa Bible, sa unang book ng Bible, Genesis, ay hindi pa nasusulat yung mga commandments. Sin is about transgression, is about meron kang commands or laws or statutes to God na break mo. Yun, that is sin. Transgression. Meron kang batas na you have gone against o na-break mo. That is called sin. So doon po sa sa Genesis, book of Genesis, hindi pa nasusulat yung batas. Pero sa book of Exodus, doon na po nasulat yung batas. At kung nagkaroon po ng batas, dumami po ang kasalanan. Kasi kung walang batas, walang kasalanan. Kasi walang nag-break. Yeah, walang nag-break. Ngayon, meron po tayong batas. So mga kapatid, I have to go very quick kasi po kulang po yung time natin. So nasulat po yung batas. There are hundreds, ang alam ko around 700 commandments in the Bible na yung 10 commandments ang pinakamataas. Yung 10 commandments na yun, ano yung unang tatlo? It's about God. About do not commit idolatry. There is only one God. Pang-apat is keep holy the Sabbath day is bigyan mo ng time na magpuri ka at magsamba ka sa Panginoon. Bigyan mo ng time. So pang-apat. So see, pag nag-break mo yung una, may mga iba ba? So napaka-importante na bigyan mo ng time ang Panginoon. Bigyan mo ng time kung magpuri ka, mag-praise ka, magpasalamat ka, bigyan mo ng time sa buhay mo. Keep holy the Sabbath day. So yun. And then ano mga next? Honor your father and your mother. No matter what, regardless of what, you have to honor your father and your mother. Amen. Amen? Amen. And then after that, ano next? Ito na yung mga do shall not steal, do shall not commit adultery, do not commit thy neighbor's goods, do not commit the neighbor's wives. So yun na yung mga 10 commandments. And then, marami pang commandments about, I think 600 or 700 of them. So, ang sabi sa Bible, if you break one of it, as if you break the whole. So, napakahirap po mga ang standards.
ng batas. So, topic natin is about sin. Sabi dito, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done. And that without partiality. Colossians chapter 3:25 sa Bible. Pag may nagawa ka, may kabayaran. Walang partiality. Kahit sa batas. Alam niyo sa batas, doon sa korte, the innocence of the law is not an excuse. Hindi mo pwedeng sabihin sa korte na, hindi ko po alam. Hindi tinatanggap sa korte ko yan. Hindi ko po alam yung batas na yan. Hindi tinatanggap. So, even here, mga kapatid, hindi tinatanggap na sasabihin hindi ko alam. At mas masahol pag alam mo ba? According to it. It's better na hindi mo na nalaman kaysa yung hindi mo alam. But still, it's a sin. Right. So, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. Ito po yung pinaka-final na resulta ng kasalanan. Death. Dalawang death, kasi lahat ng tao mamamatay. Ang sinasabi dito is about death, yung second death. Yung second death na mawawalay ka sa Panginoon, mawawalay ka sa Diyos. That means going to hell. At yung hell, mga kapatid, in due time, ay itatapon sa abyss. Ang sabi doon, where there will be no presence of God. It's a total separation from God. That's the sinasabi yun. That's the wages of sin. So yun. Okay? Pero, hindi pa yan ang topic ko, mga kapatid. Ang sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. Right. I-repeat ko ulit. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen po ba? Amen? Amen. Pero may bibigyan ako na diin dyan. Sabi niyo na, if we confess our sins, He is faithful. He is faithful. Ang gandang tingin, di ba? He is faithful, pero ang susunod ang mabigat. And just. Nakita niyo yan? And just. Ibig sabihin, may hustisya. Are you listening, mga kapatid? Amen. Patatawarin tayo ng Panginoon, pero may hustisya. And this is my message today. God is just, and there are voices. When we commit sin, there are voices. The voice of the Holy Spirit and the voice of the devil. Ito ang topic ko ngayon. It's about consequences of sin of a born-again Christian. It's not about the consequence of sin of unbelievers. The consequences of sin of unbelievers is going to hell. Papunta sila ng impyerno. But what is the consequences ng sin ng isang believer, ng isang born-again Christian? Ito, just. God is just. He will forgive us, but this is just. God forgave King David of his sin, but the consequences of his sin remained. The consequences of his sin remained. King David committed adultery and then murder. Pinatay niya yung asawang babae. Okay? So, ang sabi doon, nabasa natin na God has forgive him nung humingi siya ng tawad sa Panginoon. He confessed his sin and God immediately forgave him. Pero yung consequence remained. Ano yung mga consequence ng kasalanan niya? Una, namatay yung anak nila ni Bathsheba. Pangalawa, yung kanyang pinakapaboritong anak ang gustong patayin siya at siya ang umupo sa trono. Okay. Naghambol si Haring David. Well, alam niyo,
galing ng Panginoon. Ang ibinigay ng Panginoon na pamalo kay Haring David ay kanyang anak. Yung pinakapaborito niyang anak na hindi niya pwedeng paluin, na hindi niya pwedeng sagubain. Ang sabi sa Bible, siya yung pinakapaborito niyang anak. Ang sabi doon, pinakagwapo na anak, pinakapaboritong anak. Yun ang naging against sa kanya. Kaya nung nangyari yung mga kapatid, si Haring David ay umalis na lang siya ng palasyo. At ito rin mga kapatid, pag-alis niya dahil sa kanyang nagawang kasalanan, maraming naging galit sa kanya, pero may mga naiwan. Naiwan ang kanyang general, naiwan yung kanyang mga taong faithful sa kanya. Umalis sila ng palasyo. And for many days, siya po ay nasa bundok. Hanggang ang kanyang anak na si Absalom ay si Lord din ang pumatay sa kanya. At ibinalik si Haring David bilang hari. But there's still a lot of consequences. Mabigat na mga consequences. Okay. What are the consequences of sin, mga kapatid? Of a born-again Christian, of a children of God. Huwag na natin pag-usapan yung mga unbelievers, because unbelievers will go to hell if they will not confess their sin. Ang pag-usapan natin, we, born-again Christians. And my message today, mga kapatid, is a first-hand message based on my experience, based sa naramdaman ko, based sa lahat. It's a first-hand experience. Number one, the lost the joy of salvation. Your salvation will not be lost, but your joy will be lost. Mararamdaman mo, naramdaman ko. Yung, alam mo na anak ka ng Diyos, papaluin ka na, kasi anak ka ng Diyos. And God will never disown you, but He will discipline you. He will discipline us. So there will be a loss of joy. The loss of joy of salvation. Sabi ni Haring David, sabi niya, restore my salvation. Restore my joy of salvation, O Lord. Give me a pure heart and restore my salvation, my joy of salvation. Nalungkot po siya. In the same way, ang pinagdaanan ko. There's so much greediness, kalungkutan, mawalin. Because I could not feel my joy of salvation. There is burning things in my heart to share the Word of God, to stand and to preach the Word of God, but I feel guilt, I feel the shame, I feel a lot of negative things. And I'm losing my joy of salvation. So, yan ang unang mangyayari. And according to the Bible, it says, when a Christian commits sin, the Holy Spirit is still with you, hindi siya aalis, pero nalulungkot siya. And He will continue to talk to you. Diba sabi ko, there will be voices. And that's the voice of the Holy Spirit. Pero at the same time, there is a voice on the other side. It's the voice of the devil telling you negative things. Hindi ka nakarapat-dapat. You're not worthy anymore. Okay. But the Holy Spirit continue to talk. Okay. I have still 10 minutes. Okay. Second point mo about it. The loss of self-esteem. Ano yung self-esteem? Kung dati confident ka, kung dati masaya ka, kung dati but you are, nandun yung confidence mo, you keep, you share with God with confidence, with joy, nawawala yun. Bakit? Kahit alam mo lahat, but your confidence is lost. Nawawala yung confidence mo. And when you lose confidence, when you lose self-esteem, okay, nadadown ka. Sometimes you want to do, tama yung gagawin mo, correct yung gagawin mo, pero wala kang